A few days ago, nagulat ako, biglang ang laki na ng mga anak ko. Galing ako sa trabaho, I was looking for new units. Bibili ako ng mga kotse, doon ako sa initanan, doon ako sa bangko, naghahanap. Pagod na pagod talaga ako. So pag uwi ko, sabi ko, kakain ako ng sobrang sarap na dinner na hinanda ng misis ko. Pagkatapos nun, maliligo ako. Pagkatapos nun, hihiga ako dun sa napakaganda kong kama. Hindi naman sa pagmamayabang, pero nag-invest ako sa kama na yon. Yung kama ko, king size bed. Tapos meron pang memory foam topper. Ang mahal ng binayad ko. Bakit? Because sleep is an investment. Doon ako nagpapahinga eh. So gusto ko masarap yung ihigan ko. Ang problema, pagkalabas ko ng banyo, nakita ko tulog na yung mag-iina ko. Andun yung misis ko. Andun yung tatlo kong mga anak. Nagulat ako, ang lalaki na pala nila. Tapos nung tinignan ko, saan ako pupwesto? Parang di na ako kasya. Sabi ko, ang laki ng mga anak ko ha. Pati yung baby namin, ang laki na rin. So sabi ko, di anong mangyayari? Di ganun talaga. Sino pa ba ang matutulog sa lapag? Di si Eddie. Di ako. So nilatag ko yung aming kutsyon na manipis. Doon ako humiga, doon ako natulog. I'm the king of the house. Ang expectation ko, matutulog ako sa king size bed. Ang ending yung king sa lapag na tulog. And at the back of my mind, ayos to ah. Grabe yung trabaho ko. Papasok ako ng pera dito sa bahay. Tapos yung hari, dun sa lapag. Hindi ko naman matawag yung misis ko, love, dito ka na lang sa lapag. Kasi pag ginawa ko yun, sigurado hindi ako sa lapag matutulog, sa labas ako matutulog. Patay ako dyan. Because again, a great leader is someone who gives the most, but gets the least because of love. On the outside, parang lugi ako. It may seem like I am losing. Bakit? Lugi. Ako yung kumikita sa bahay. Tapos ako yung nasa lapag. Lugi. Yung mga anak ko, mga palamunin ko naman yung mga yan eh. Di ba? Bakit ako yung nagsaytiis doon? Parang lugi ako. Totoo, masakit sa likod. Ang nipis ng mattress eh. Pero ito naman ang totoo, ang sarap sa puso. Because deep down, I know I'm actually winning in life. Because as the leader of my family, my joy is to see my kids grow. My joy is to make my family grow. Yun ang goal ko. Yun ang inata sa akin ni Lord. That's my calling as a leader. And when I'm doing that, when I'm fulfilling that calling, ang sarap. Kahit mahirap. Because great leaders sacrifice greatly. Tayo mga tao, takot tayo sa suffering. Takot tayong matalo. Takot tayong mawalan. Takot tayo magsakripisyo. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, huwag kang matakot matalo, huwag kang matakot mawalan, huwag kang matakot magsakripisyo. Bakit? Kasi dyan kalalago bilang tao. Dyan kalalago. When you intentionally sacrifice for others, God will be the one to lift you up and exalt you. Basahin natin yung karugtong nung binasa natin about Jesus kanina. Sabi niya dito, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Jesus became nothing, but God lifted Him up and make His name the name above all names. Huwag kang matakot matalo. Huwag kang matakot magsakripisyo. Kasi ang Diyos ang bahalang mag-angat sa iyo. God exalts those who humble themselves.